Leo, anak, nasaan ka? Ang sigaw ni Liana ay nilamon ng ingay ng mga arcade machine at ng tawanan ng daan-daang batas sa loob ng malawak na play area ng SM Mall. Nanlalamig ang kanyang makamay, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang malakas na pakpukpok sa loob ng kanyang dibdib. Bakit? Bakit ko ba binitawan ang kamay niya? Isang segundo lang. Isang segundo lang siyang lumingon para sagutin ang isang text message mula sa kanyang trabaho. Paglingon niya muli, ang maliit na espasyo sa tabi niya kung saan nakatayo ang kanyang 5 taong gulang na anak ay bakante na. Nawawala si Leo. Leo, muli niyang isiniga. Ang kanyang boses ay nakakaroon ng ang pangingini. Isang dagat ng mga hindi kilalang mukha ang sumasalubong sa kanya. Mga magulang na masayang pinapanood ang kanilang mga anak, mga batang nahahabulan. Walang sinuman ang nakapansin sa isang ina na ang mundo ay unti-unting gumuho. Tumakbo siya papunta sa security guard na nakaposta malapit sa entrance. Sir! Sir! Tulong po! Yung anak ko, nawawala. Tiningnan siyang gat mula ulo hanggang pa, isang tingin na sanay na sa mga ganitong eksena. Ma'am, kalma lang po. Ano pong pangalan ng bata at anong suot? Leo po. Leo Reyes. Naka-blue na t-shirt na may dinosaur at itim na shorts. Hirap na hirap siyang huminga. 5 taon po siya. Kani-kanina lang po. Dito lang kami. Okay ma'am. Ia-anunsyo natin sa PA system. Maghintay lang po kayo dito. Pero hindi makapaghintay si Liana. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Muli siyang sumong sa kumpulan ng ngataw. Ang kanyang nga mata ay ligaw na naghahanap sa pamilya na maliit na figura sa asol na t-shirt na may dinosaur. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Ang paasa sa kanyang dibdib ay unti-unting pinapalitan ng purong takot. Paano kung may kumuha sa kanya? Paano kung napalayo na siya? Napayuko si Liana. Napasabuno sa sariling buhok habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadiyang bumasa. Biglang negring ang kanyang cellphone. Napaita siya. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Hello? Halos pabulong niyang sabi. Hello, magandang hapon. Ito po ba ang nanay ni Leo? Isang mahinahon at may edad na boses ng babay ang sumagot. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Liana, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong bahagyang paasa. Opo. Opo. Ako nga po. Nasaan po ang anak ko? Okay lang po ba siya? Huwag ka maalala, iha, sabi ng babae sa kabilang linya, ang kanyang boses ay may halong paaruga. Ligtas siya. Kasama ko siya ngayon, nakita ko siyang umiyak malapit sa food court. Medyo malayo na rin ang narating niya. Napahawa si Liana sa kanyang dibdib, nakahinga ng maluwa sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 oras. Salamat po. Diyos ko, maraming salamat po. Nasaan po kayo? Pupuntahan ko po kayo ngayon din. Nasa bahay na kami, iha. Taga-Antipolo ako. Umuwi na kami kasi ayaw tumigil sa pag-iya ang bata, naisip ko. Mas mabuting dalhin ko muna siya sa isang tahimik na lugar habang hinahanap ka. Antipolo. Medyo malayo. Pero hindi yon mahalaga. Sige po. Pakitext na lang po sa akin yung address. Papunta na po ako. Ang biyahe papuntang Antipolo ang pinakamahaba at pinaka-nakakakabang biyahe sa buhay ni Liana. Bawat pahinto ang taksi sa traffic ay nakpapataas ang kanyang kaba. Habang paayat ang sasakyan sa malikulikong daan ng Antipolo, pinamamasdan niya ang pagbabago ng paligid. Mula sa magulong syudad, napalitan ito ng bapuno at mga malalaking bahay na napapaligiran ng matataas na bakod. Ito na yon. Huminto ang taxi sa tapat ng isang malaking itim na gate. Bumaba si Liana, pinamasdan ang 2-story na modernong bahay sa loob. Mayroon itong hardin na halatang alagang-alaga. Kinakabahan. Lumapit siya sa gate at pinindot ang doorbell. Ilang saglit pa. Bumukas ang pinto. Pero hindi ang matandang babae na kausap niya sa telepono ang lumabas. Isang lalaki. Isang lalaking matangkat, may pamilya na tindig, at mga matang hindi niya maaring makalimutan kahit anong pilit niya. Ang mga matang minsan na niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking 5 taon na niyang pilit na kinakalimutan. Ang lalaking dahilan kung bakit maisa niyang pinalaki ang kanyang anak. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay biglang naging mabigat, hirap siyang huminga. Marco Alonso. Nakatayo siya roon, gulat na gulat din,
ang kanyang mamahaling office attire ay tila hindi bagay sa eksenang ito. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, ang kanyang mga mata ay nanalaki habang nakatitik kay Liana. Hindi mari. Sa lahat ng tao sa mundo. Panong? Bago pa man may makapagsalita sa kanilang dalawa, isang maliit na boses ang bumasa sa nakabibinging katahimikan. Mami. Isang maliit na figura ang tumakbo mula sa likuran ni Mako at yumakap ng mahigpit sa mabinti ni Liana. Si Leo. Ligtas. Buo. Napaluhod si Liana at niyakap ang kanyang anak. Nilulunod ang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang anak. Anak. Diyos ko, anak. Bulong niya, habang dumadaloy na ang ngaluhang kanina pa niya pinipigilan. Humiwalay sa yakap si Leo. Tumingin ito sa kanyang ina. Pagkatapos ay lumingon ito pabalik kay Marco na nakatayo pa ring parang isang estatwa sa may pintuan. Mayroong purong inosente at pagtataka sa mga matang bata. Itinuro niya si Marco. Mommy, tanong ni Leo sa kanyang maliit at malinaw na boses. Siya po ba ang papa ko? Mommy, siya po ba ang papa ko? Ang tanong ng bata ay umalingaw-ngaw sa hangin, mas malakas pa sa siga, mas matalas pa sa isang sampal. Para kay Marco, ang salitang iyon ay parang isang malaking bato na bumaksak mula sa langit at dumagan sa kanya. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Papa. Ako. Nakatingin siya sa bata kay Leo. At sa unang pagkakataon, hindi na niya ito tinitingnan bilang isang batang nawawala lang. Tinitingnan niya ito na parang sumasalamin, ang hugis ng mga mata. Ang bahagyang pagkakunot ng no. Kahit ang paraan ng pagtayo nito, na may kaunting yabang na hindi nababagay sa isang 5 taong gulang. Lahat ay pamilya. Lahat ay sumisigaw ng isang katotohanang pilit na itinatanggi ng kanyang isip. At si Liana. Nakaluhod pa rin ito, yakap ang bata, ngunit ang nga mata nito ay nakatutok sa kanya. Ang nga matang iyon, na dati puno ng pagsinta, ngayon ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang halongang sakit, galit, at pagod. Marco, Liana, pumasok muna kayo, ang mahinahong boses ng kanyang ina, si Elena, ang bumasak sa tensyon. Huwag kayong diyan mag-usap sa labas ng pinto. Parang isang manikang sinunod ni Marco ang kanyang ina. Automatiko siyang umatras para bigyan silang daan. Pumasok si Liana, akay-akay si Leo na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ng ina. Walang nagsasalita habang naglalakad sila papasok sa sala. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat segundo ng katahimikan ay puno ng gatanong na hindi masabi. Naupo si Liana sa isang dulo ng mahabang sofa. Inilagay si Leo sa kanyang kandungan na parang isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang sisi. Umupo si Marco sa single-seater na silya sa tapat nila, pinapanatili ang distansya. Ang kanyang ina ay tahimik na napunta sa kusina para kumuha ng mainom na naiwan sa kanilang tatlo sa isang nakakailang na katahimikan. Hindi mapigilan ni Marco na pamasdan ang bata. Kinuha ni Leo ang isang maliit na laruang kotse mula sa kanyang bulsa at nagsimulang laruin ito sa ibabaw ng hitang ng kanyang ina, gumagawa ng mahinang vroom-vroom na tuno. Ganap na walang kamalay-malay sa bigat ng atmosfera sa silid. Impossible, sabi ng isang bahagi ng isip ni Marco. Nagiwalay kami. Iniwan niya ako. Pero tingnan mo siya. Sagot naman ng isa pa. Tingnan mo ang mukha niya. Para kang nakatingin sa lumang litrato mo. Ang kanyang puso ay nagwawala. Galit, pagkalito, at isang bagay pa na hindi niya matukoy, isang kakatuwang kirot. Isang pakiramdam ng panghihinayang. Bumalik ang kanyang ina na may dalang isang triangle juice. Inilapak niya ito sa center table. Uminom muna kayo, sabi ni Elena. Ang kanyang mata ay nakpapalipat-lipat mula kay Marco patungo kay Liana. May pegunawa at lungkot sa tingin ng kanyang ina na lalong nakpagulo sa isip ni Marco. Biglang na-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Katrina calling. Ang pangalan ng kanyang girlfriend sa screen ay parang isang paalala mula sa ibang mundo, isang mundong maayos, kontrolado, at walang ganitong klaseng gulo. Automatiko niyang pinindot ang decline, ngunit segundo lang ang lumipas, tumawa ito muli. Alam niyang hindi ito titigil. Tumayo siya. Excuse me for a moment, formal niyang sabi. At lumabas siya papunta sa hardin para sagutin ang tawag. Hi Hon, bakit ang tagal mong sumagot? Tanong ni Katrina. Ang boses nito ay malambing gaya ang dati. Nasa meeting ka pa ba? Ah, hindi. Sagot ni Marco,
Pilit na pinapakalma ang sarili. Nasa bahay ako ni Mama. May inaasikaso lang. Oh, okay. May problema ba? You sound stressed. Wala. Family matter lang. I'll call you back later, okay? Okay, Hon. See you at dinner? Yeah. Sige. Binaba niya ang tawa at napasandal sa pada. Family matter. Ang masalitang iyon ay nagiwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Bumalik siya sa loop. Ang kanyang desisyon ay buona. Kailangan niyang tapusin ang gulong ito. Kailangan niya ng kontrol. Pagpasok niya, nakita niyang nakatayo na si Liana, handa nang umalis. Napapasalamat po ulit ako sa tulong ninyo, Tita Elena, sabi ni Liana sa kanyang ina. Aalis na po kami. Hinarang siya ni Marco. Hindi sa paraang marahas, kundi sa pagtayo lang sa kanyang daraanan. Tiningnan niya si Liana ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng emosyon, ang pagmamahal, ang sakit, ang mga alala ay pansamantala niyang isinantabi. Ang natira na lang ay ang CEO, ang problem solver, ang lalaking ayaw magpatalo sa emosyon. May kailangan tayong pag-usapan, malamig niyang sabi. Tumingin sa kanya si Liana. Wala na tayong dapat pausapan, Marco. 5 taon na ang nakalipas. Ang batang yan, sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay bumaba kay Leo na ngayon ay nagtatago sa likod ni Liana. Kailangan kong malaman ang totoo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Ang totoo? Ngayon mo lang naisip hanapin ang totoo? Hindi pinansin ni Marco ang kirot sa mga salita nito. Para matapos na to, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, parang nakikipausap sa isang business meeting. Magpa-DNA test tayo. Natahimik si Liana. Tumingin ito sa kanya, at sa isang iglap, nakita ni Marco ang lahat ng sakit na idinulot ng kanyang masalita sa mata nito. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang bakal na determinasyon. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang kanyang mamata ay hindi na nakpapakita ng anumang kahinaan. Sige, matatak niyang sagot. Para malaman mo ang katotohanang 5 taon mong tinalikuran. Ang masumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Liana. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya na may mabigat na dibdib. Ang bawat gabi ay tinatapos niya na may magaluhang tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi habang pinakmamasdan ang natutulog niyang anak. Ang papunta sa klinik para sa DNA test ay mabilis at walang emosyon, parang isang transaksyon sa negosyo. Si Marco ay formal at malayo, ang kanyang kilos ay kontrolado. Si Liana naman ay parang isang robot. Sinusunod lang ang ma-instruction habang mahigpit na hawa ang kamay ni Leo. Ang tanging nabibigay ang buhay sa eksena ay si Leo, na masayang-masaya dahil binigyan siya ang lollipop ang nurse pagkatapos kunan ang sample. Bakit po kinuha yung lawi ko, mommy? Tanong ni Leo habang pauwi na sila. Para malaman natin kung healthy ka, anak, sagot ni Liana, isang kasinungalingan na nagiwan ng mapait na lasa sa kanyang dila. Habang naghihintay, paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Liana ang nakaraan. Naalala niya ang gabi kung kailan niya dapat sasabihin kay Marco ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Puno siya ng paasa noon, iniisip ang isang masayang pamilya. Ngunit ang gabing iyon din ang gabi kung kailan ipinakita ni Marco sa kanya ang litratong napapatunay daw na mayroon siyang ibang lalaki. Mga litratong peka. Alam niya, ngunit sapat na para wasakin ang tiwala ni Marco. Ang sakit na masalita nito noong gabing iyon ay sariwa pa rin. Hindi ko akalain. Liana, paano mo nagawa sa akin to? Sinubukan niyang mapaliwanag, ngunit hindi ito nakinig. Ang nasaktan na pride ni Marco ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal nito para sa kanya. Kinabukasan, umalis si Liana. Dala-dala ang isang sikretong hindi na niya nasabi. Pinili niyang itago si Leo hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka kunin sa kanya ang bata. Takot na baka isipin ni Marco na ginagamit lang niya ang anak nila para bumalik sa kanya. Mas pinili niyang magdusa ng maisa kaysa harapin ang panibagong patanggi. At ngayon, heto na naman sila. Ang kasaysayan ay umulit. Isang Biyernes ng gabi, habang mahimbing nang natutulog si Leo, dumating ang isang email. Subject: DNA Paternity Test Result. Case number 7345. Napatiti si Liana sa screen ng kanyang laptop. Nangingini ang kanyang kamay. Kahit alam na niya ang magiging resulta, parang nakasalalay pa rin dito ang buong buhay niya. Huminga siya ng malalim, at dahan-dahan niyang ni-click ang email.
Na-download ang isang PDF file. Pagbukas niya rito, isang table ng manumero at technical na salita ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang nga mata niya ay napako sa isang linya sa pinakababa, nakabol at hindi may pagkakaila. Probability of paternity. 99.99%. Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa keyboard ng laptop. Hindi ito luha ng saya. Hindi rin ito luha ng lungkot. Ito ay luha nga isang katotohanang matagal na niyang kinimkim, na ngayon ay opisyal nang nakasulat sa isang piraso ng papel. Isang katotohanang magbabago sa lahat. Kasabay ng pagpatak nga kanyang luha, narinig niya ang isang malakas at sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Napaitat siya. Sino naman ang kakatok ng ganito kagabi? Kinakabahan. Sumilip siya sa peephole. Ang puso niya ay biglang kumabo ng napakabilis. Si Marco. Nakatayo ito sa labas. Ang kanyang damit ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Hawak niya ang kanyang cellphone, at sa liwanag mula sa screen nito, kitang-kita ni Liana ang blangkong ekspresyon sa mukha nito. Malinaw na natanggap na rin nito ang resulta. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo lang sila ron sa may pintuan. Nakatitak sa isa't isa. Walang naksasalita. Ang hangin ay puno nga salitang hindi masabi, ngang 5 taon na sayang, ngang isang katotohanang hindi na may tatago. Si Marco ang unang bumasa sa katahimikan. Ngunit ang masalitang lumabas sa bibig nito ay hindi ang masalitang inaasahan ni Liana. Walang sorry. Walang tanong kung kumusta na siya. Walang kahit anong bahid ng pagsisisi. Ang boses niya ay malame, kalkulado, at puno ng pride na siyang sumira sa kanila nun. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Pero, ang tanong ay parang isang matulis na punyal na direktang tumusok sa puso ni Liana. Lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod sa loob ng 5 taon lahat ay binalewala sa isang pangungusap. Ang luhang kanina lang ay pumatak dahil sa katotohanan ay napalitan ngayon ng maluhang dulot ng panibagong sugat. Tumingin siya kay Marco. Hindi na sinusubukang itago ang sakit sa kanyang mata. Wala akong kailangan sa iyo. Marco, sagot niya. Ang kanyang boses ay basak ngunit matatay. Wala na, nun pa man. Isinara niya ang pinto. Iniwan si Marco na nakatayo sa labas, mag-isa kasama ang resulta ng isang katotohanan ngayon pa lang niya sinisimulang harapin. Ang pasaran ng pinto ni Liana ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Naiwan siyang nakatayo sa madilim na pasilyo, ang salitang pra ay umuli-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Pride. Iyon ang palaging problema niya. Kapag nasasaktan, ang unang reaksyon niya ay hindi ang umamin ng sakit, kundi ang magpakita ng lakas sa paraang pinakamadali ang maging arogante. At ngayon, ang pride na ayon ang naiwan sa kanya sa labas, maisa. Nakmaneho siya ng walang direksyon, ang mailaw ngabi sa Maynila ay nagiging malabong maguhit lang sa kanyang paningin. Ang imahe ng galit at sakit sa mga mata ni Liana, at ang resulta ng DNA test na nakatago sa kanyang email, ay nahahalos sa kanyang isipan. Hindi siya umuwi sa kanyang tsondo sa Makati. Sa halip, natakpan niya ang sarili na nakmamaneho pabalik sa Antipolo, sa bahay ng kanyang ina. Ito lang ang lugar kung saan nararamdaman niyang pwede siyang maging mahina. Naabutan niya si Elena na nakakape sa hardin. Tila hinihintay siya. Hindi siya naksalita. Umupo lang siya sa tapat nito, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang nga balikat. Tinanong mo ba siya kung makano ang kailangan niya? Mahinahon na tanong ni Elena, hindi nakatingin sa kanya. Napayuko si Marco, puno niya. Ma. Marco anak. Sabi ng kanyang ina, sa wakas ay tumingin sa kanya, ang nga mata nito ay puno ng pakadismaya. Hindi na ito tungkol sa inyo ni Liana. Hindi na ito tungkol sa nakaraan o sa kung sino ang nanakit kanino. May bata na. Anak mo. At ang unang bagay na ginawa mo ay ang insultuhin ang ina niya. Walang may sagot si Marco. Bawat salita ang kanyang ina ay totoo. Gusto mong maging katulad ng papa mo? Dagdag ni Elena, at ang tanong na iyon ang tumama sa kanya ng husto. Ang kanyang ama isang magaling na negosyante, ngunit isang lalaking laging inuna ang pride at negosyo kaysa pamilya. Gusto mo bang lumaki ang apo ko na ang tingin sayo ay isang ATM machine lang at hindi isang ama? Umiling ka si Marco. Hindi po, ma. Hindi. Kung ganon, umayos ka, matata na sabi ni Elena. Patunayan mo, hindi sa akin. Hindi kay Liana. Patunayan mo sa bata.
Kinabukasan, dala ang mga salita ng kanyang ina. Tinawagan ni Marco si Liana. Ang bawat ring ay parang isang oras. Nang sa wakas ay sumagot ito, ang boses niya ay malamig at walang gana. Ano na naman? Huminga ng malalim si Marco, niluno ang kanyang pride. Liana, I'm sorry. Para kagabi. Mali yung sinabi ko. Mali ako. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Gusto kong makasama si Leo, sabi ni Marco. This weekend. Kahit ilang oras lang. Narinig niya ang paalangan sa pahinga ni Liana. Para saan, Marco? Para dalhin mo siya sa isang mamahaling toy store at isipin mong tapos na ang obligasyon mo? Nasaktan si Marco dahil iyon nga mismo ang una niyang naisip na gawin. Hindi. Gusto ko lang. Gusto ko lang siyang makilala. Pumayak si Liana sa isang kondisyon. Ihahatid niya si Leo sa bahay ng kanyang ina sa Antipolo. Ayaw niyang tumapa si Marco sa apartment niya. Pumayak si Marco. Noong Sabado ngang umaga, naroon siya, naghihintay sa sala ng kanyang ina. Nang dumating si Leo, suot ang paborito nitong dinosaur t-shirt. Mayroong kaba sa dibdib ni Marco na hindi niya pa naramdaman kahit sa pinakamalaking business deal. Papa, sabi ni Leo, ang salita ay medyo nahihiya pang lumabas sa bibig nito. Napansin ni Marco na hindi nakatali ang sintas ang sapatos ang bata. Halika, ayusin natin yan. Sabi ni Marco. Lumuhod sa harap ni Leo. Dito nagsimula ang kanyang unang pagsubok bilang ama. Ang kanyang nga daliri, nasanay sa pakpirma nga tseke at pet-type sa keyboard, ay tila najing inutil. Paikot-ikutin ang sintas, ipasok sa butas. Bakit napakahirap? Napansin niyang pinipigilan ni Leo ang pagtawa. It's okay po, Papa. Sabi ng bata. Mommy taught me how. At sa harap niya, ang 5 taong gulang niyang anak ang naktali ang sarili nitong sintas ng mabilis at maayos. Napangiti na lang si Marco, isang ngiting may halong hiya at paganga. Ang plano niya para sa araw na iyon ay dalhin si Leo sa isang 5-star hotel para sa lunch buffet. Ngunit habang nasa kotse, nakita ni Leo ang isang public park. Wow! Papa, look! Ang galakihan niya slide. Sigawan ni Gabata, punuan ni excitement. Mas masarap ang pagkain sa pupuntahan natin, Leo. May ice cream dun. Lahat ng gusto mo, sabi ni Marco. Pero Papa, may swing po dun, malungkot na sabi ni Leo. Sa isang iglap, naalala ni Marco ang sarili niya noong bata pa siya. Laging hinihila ng kanyang amo papunta sa business lunch habang ang gusto lang niya ay maglaro sa labas. Pinihit niya ang manibela at ipinarada ang kotse malapit sa park. Ang sumunod na 2 oras ay punong patakbo, pakayat sa jungle gym, at patula sa swing. Napagod si Marco, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang purong saya sa mukha ng kanyang anak. Habang kumakain sila ng fishball mula sa isang street vendor, tinanong siya ni Leo. Papa, ano po yung CEO? Natawa si Marco. CEO. Chief Executive Officer. Ibig sabihin, ako ang boss sa company. Wow. So inutusan mo po lahat ng tao. Something like that, sagot ni Marco, natatawa. Ang pagiging CEO ay tila najing isang simpleng bagay lang sa mga mata ng isang bata. At sa sandaling iyon, mas gusto niyang maging papa na natutula ng swing kaysa sa CEO Marco Alonzo. Nang ihatid niya si Leo pabalik kay Liana, ang bata ay pagod na pagod ngunit masayang-masaya. Bago bumaba ang kotse, inabutan siya ni Leo ang isang papel na may guhit. Isang malaking stick figure na may hawak na malit na stick figure. That's you and me, Papa. Kinuha ni Marco ang papel. Tumingin siya kay Liana na naghihintay sa may pinto, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang ngiting hindi umabot sa mata, ngunit isang ngiti pa rin. Isang maliit na sina ng pag-asa. Gabi na nang dumating si Marco sa kanyang tsondo. Idinikit niya ang drawing ni Leo sa kanyang mamahaling stainless steel na refrigerator gamit ang isang magnet. Tila hindi ito bagay sa modernong kusina, ngunit para kay Marco, ito ang pinakamahalagang bagay doon. Habang pinagmamasdan niya ang drawing, naramdaman niya ang isang kakatwang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagiging konektado. Habang naghahanda siya para matulog, may kumatok. Si Katrina. Hon. Surprise. Sabi nito, hinalikan siya sa pisngi. I brought dinner. Katrina. I thought. I know. Pero namiss kita, sabi nito.
ang tingin ay lumibot sa tsondo hanggang sa napadako ito sa refrigerator. Oh, how cute. From your nephew? Yeah. Something like that, mabilis na sagot ni Marco. Pero ang usapan nila sa gabing iyon ay iba. Ramdam ni Marco ang distansya. Ang kanyang isip ay lumilipat pabalik sa parke, sa tawa ni Leo, sa maliit na ngiti ni Liana. Kinagabihan, hindi siya makatulog, tumayo siya at bumalik sa kusina. Tinitigan niya muli ang drawing. Naalala niya ang sandali bago sila umuwi, nang si Leo, sa sobrang pagod, ay nakatulog sa balikat niya habang ang maliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na bago. Isang koneksyon na totoo at hindi may pagkakaila. Hindi na ito tungkol sa obligasyon o sa DNA result. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pagmamahal na nagsisimulang tumubo. At kasabay nito, isang takot. Dahil alam niya, ang pagmamahal na ito ang gagawa sa kanya na mahina at vulnerable, isang bagay na matagal na niyang iniwasan. Mayroong isang bagay na mali. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ngang isip ni Katrina habang pinagmamasdan niya si Marco na nakatayo sa may bintana ng tsondo nito, nakatanaw sa malayo. Ang drawing sa refrigerator, isang maliit at magulong guhit na hindi bumabagay sa minimalistang disenyo ngang unit ay parang isang maliit na tinik sa kanyang lalamunan. From your nephew? Tanong niya noong gabing iyon. Yeah. Something like that. Sagot ni Marco. Ang sagot na iyon. Ang bahagyang pag-iwas ang tingin. Ang pagiging malayo nito sa buong gabi. Alam ni Katrina na mayroon itong itinatago. Si Katrina Sarmiento ay hindi nakarating sa kanyang posisyon sa mundo ng negosyo sa pamamagitan ng pagiging mangmang. Bawat kilos, bawat salita, bawat katahimikan ay sinusuri niya. At si Marco, ang lalaking plinano niyang maging katuwang sa pagbuo ng isang perpektong buhay, ay nagpapakita ngang lahat ng senyales ng isang taong may malaking sikreto. Nasimula ang kanyang paghihinala. Ang biglaang family matters sa Antipolo. Ang weekend na dati para sa kanila, ngayon ay biglang may gagawin siya. Ang ngatawa na hindi nito sinasagot kaagad. Hindi niya ito kinompronta. Hindi iyon ang kanyang estilo. Ang kanyang paraan ay ang kumuha ng impormasyon. Ang makaroon ng alas bago pa man magsimula ang laro. Kinabukasan, isang tawa lang ang ginawa niya sa isang koneksyon, isang pribadong investigador na may utang na loob sa kanya. I want you to follow someone for me. Malamig niyang sabi sa telepono. Marco Alonzo. I want to know where he goes. Who he's with. Especially on weekends. Be discreet. Ang resulta ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Isang Sabado ng hapon, nakatanggap siya ng isang text. Target is at a park in Quezon City. With a woman and a child. Naramdaman ni Katrina ang pagipit na kanyang dibdib. Habang nasa isang board meeting, ang isip niya ay lumilipat. A woman and a child. Pagkatapos ng meeting, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya papunta sa lokasyong ibinigay ng investigador. Mula sa kalayuan, sa loob ng kanyang tinted na luxury car, nakita niya sila. Nakaupo sa isang bench si Marco. Pero hindi ito ang Marco na kilala niya, ang seryosong CEO na laging nakapormal na damit. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt. At tumatawa. Isang tawa na totoo at malakas. Isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig. Katabi niya ang isang babae. Simple lang ang itsura nito, walang bakas ng mamahaling pampaganda o damit, ngunit mayroon itong natural na ganda. At sa pagitan nila, isang batang lalaki na masayang-masaya habang tinutulak ni Marco sa swing. Naramdaman ni Katrina ang paakyat ng isang pamilya na lason sa kanyang sistema. Selos. Inggit. Pinakmasdan niya ang eksena na parang isang perpektong litrato ng pamilya, isang litratong dapat ay siya ang kasama. Ang bata. Napako ang tingin niya sa bata. Kahit mula sa malayo, kitang-kita niya. Ang buhok. Ang paraan ng pagtawa, kamuhang-kamuha ni Marco. Ang lamig ay gumapang sa kanyang buong katawan. Kinabukasan, nakipagkita siya sa investigador sa isang tahimik na cafe sa Makati. Walang paligoy-ligoy, inilapak ng lalaki ang isang brown envelope sa mesa. Lahat ng kailangan mong malaman, ma'am. Nandiyan sa loob. Nagabot si Katrina na isang makapal na sobre ng pera. Kinuha niya ang brown envelope at hindi na naghintay na umalis ang lalaki. Pumasok siya sa kanyang kotse, ipinarada sa isang madilim na sulok ng parking lot, at binuksan ito.
Ang unang laman ay melitrato. Si Marco at ang babae naglalakad. Si Marco buhat-buhat ang bata. Ang tatlo, kumakain ng fishball sa tabi ng daan. Bawat litrato ay parang isang sampal. At sa ilalim ng litrato, may isa pang dokumento. Isang papel mula sa isang diagnostic clinic. DNA paternity test result. Ang makamay ni Katrina ay nagsimulang mangini. Dahan-dahan niyang binasa ang mga nakasulat. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa bawat salita, hanggang sa marating niya ang dulo. Probability of paternity. 99.99%. Nabitawan niya ang papel. Napasandal siya sa upuan ng kotse, hirap huminga, lahat ay naugnay-ugnay na. Ang biglang pagbabago ni Marco. Ang sikreto. Ang bata. Kaya pala. Pero ang unang baksongon gulat at sakit ay mabilis na napalitan. Ang takot na mawala si Marco ay naging isang matigas at malamig na determinasyon. Tiningnan niya muli ang malitrato, ang resulta ang DNA test. Ito ang armas ng babaeng iyon. Isang bata. Ngunit para kay Katrina, ang lahat ng armas ay maring gamitin laban sa kalaban. Isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Isang plano na hindi lang maglalayo kay Marco mula sa babaeng iyon, kundi maglalagay din dito sa isang sitwasyon kung saan si Katrina lang ang makakatulong. Isang krisis na siya mismo ang lilikha. At siya rin ang mag-aalok ng solusyon. Kinagabihan, sa kanyang opisina na may tanawin ng buong Makati skyline, binuksan ni Katrina ang kanyang laptop. Gumawa siya ng isang bagong, anonymous na email address. Kinuha niya ang kopya ng DNA result at ang pinaka-compromising litrato, ang litrato ni Marco, ang babay. At ang bata na makakasama. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, puno ng mga salitang magpapasiklab ng apoy. CEO Marco Alonso's secret family. Is he abandoning his current girlfriend for his old flame and their love child? Ang recipient. Isang sikat na gossip blogger na kilala sa paglalathala ng mga nakakagulat na eskandalo. Pinamasdan niya ang screen, ang kanyang daliri ay nakatapat sa mouse. Walang pag-alinlangan. Walang pagsisisi. Dahan-dahan niyang pinindot ang send. Lumabas ang isang malit na notification sa screen. Your message has been sent. Sumandal si Katrina sa kanyang swivel chair, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang malabi. Kakasimula pa lang laro. Sa loob ng ilang linggo, isang marupok na kapayapaan ang nagsimulang mamuo sa buhay ni Liana. Ang napadalaw ni Marco kay Leo tuwing weekend ay naging regular na. Ang dating arogante at malamig na lalaki ay unti-unting napapalitan ng isang amang nagsisikap, kahit na halatang nangangapa pa. Nakikita ni Liana ang saya sa mata ni Leo sa tuwing darating ang papa nito. At kahit masakit, isang bahagi ng puso niya ang natutuwa para sa kanyang anak. Nagsisimula na siyang maniwala na marahil, possible pala ang isang maayos na ugnayan. Hindi bilang makasintahan, kundi bilang dalawang taong may isang responsibilidad, ang kapakanan ni Leo. Nagsisimula na siyang huminga ng mas maluwag. Ngunit ang kapayapaan ay madaling mabasag. Martes ang umaga. Nasa opisina si Liana, nagtatrabaho bilang isang graphic artist sa isang maliit na advertising agency. Tahimik siyang nakatutok sa kanyang computer nang mapansin niyang nabubulungan ang kanyang makatrabaho. May masumusulyap sa kanya, matinging puno nga awa at pag-usisa. Liana. Lumapit ang kanyang kaibigan na si Belle, ang muka nito ay puno ng paalala. Hawak nito ang kanyang cellphone. May kailangan kang makita. Ano yan? Tanong ni Liana. Ngumingiti pa. Nangingini na iniabot ni Belle ang telepono. Sa screen, isang sikat na gossip website ang nakabukas. Ang headline, na nakasulat sa malalaking pulang letra, ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. CEO Marco Alonso. Ang sikretong anak at ang past love na nagbabalik? Nanlami ang buong katawan ni Liana. Ang kanyang magkamay ay nasimulang mangini habang na-scroll siya pababa. At naroon, isang litrato nila ni Marco at Leo sa park, kuha mula sa malayo. Mukha silang isang masayang pamilya. At sa ilalim nito, ang pinakamasakit sa lahat, isang malinaw na kopya ng resulta ng DNA test. Ang pribadong katotohanan nila ay nakalantat na para pagpaistahan ng buong mundo. Ang artikulo ay punong makasinunggalingan at masasakit na haka-haka. Pinalabas siyang isang desperadang ex-girlfriend na ginagamit ang anak para makipagбalikan at makahutot ng pera. Siya ang kontrabida. Ang manggagamit. Sources say that the woman, a certain Liana Reyes, has been demanding a large sum of money from the business tycoon.
Hindi na niya matapos basahin. Parang umiikot ang kanyang paningin. Narinig niya ang bulungan na lalong lumakas. Siya pala yon. Kawawa naman si Sir Marco. Grabe. Ginamit talaga ang bata. Napatayo si Liana, kinuha ang kanyang bag, at tumakbo palabas ng opisina, hindi pinapansin ang pagtawa ni Belle. Pagdating niya sa labas, pakiramdam niya ay lahat ng taong dumaraan ay nakatingin sa kanya, humuhusga. Sumakay siya ng taksi pauwi, ngunit kahit sa loob ng sasakyan, hindi siya ligtas. Sa kanyang cellphone, sunod-sunod ang pagpasok ng notification. Ang kanyang Facebook account, na dati pribado, ay biglang dinudumok ng friend request mula sa mga hindi kilalang tao. Ang kanyang messenger ay puno ng mensahe mula sa mga numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ang comment section ng artikulo. Gold digger. Kawawang bata. Ginagamit ng ina para sa pra. Sana kasuhan siya ni Marco Alonzo. Ang kapalang mukha. Dapat sayo mabulok sa kulungan. Bawat salita ay parang isang matulis na bubo na tumataroa sa kanyang puso. Pinatay niya ang kanyang cellphone, ngunit ang mga salita ay nakaukit na sa kanyang isipan. Pagdating niya sa kanyang apartment complex, naramdaman niya kaagad ang pagbabago. Ang dating palangiting security guard ay umiwas ang tingin. Ang kanyang kapitbahay na si Aling Nena, na madalas magbigay ng kakanin kay Leo, ay mabilis na pumasok sa loob ng bahay nito nang makita siya. Ang mundo niya ay biglang naging isang kulungan, at siya ang sentro ng atensyon. Pagpasok niya sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at napasandal dito, habang ang kanyang binti ay nanghihina. Napapo siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa galit. Hiya. At kawalan ng paasa. Bakit? Sino ang gagawa nito? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Marco. Baka ito ang paraan niya para ipahiya siya. Para puwersahin siyang ibigay si Leo? Ngunit hindi. Hindi ganon si Marco. Arogante siya, pero hindi siya ganito kadumi maglaro. Sino? Habang nakaupo sa sahig, sa gitna ang katahimikan ng kanyang apartment, narinig niya ang pag-ring ng kanyang landline. Bihira itong tumunog. Nanginginig siyang tumayo at sinagot ito. Hello? Si Liana Reyes ba to? Isang mabilis at agresibong boses ng lalaki ang sumagot. Reporter ako mula sa XYZ News. Gusto lang naming kunin ang side mo tungkol sa isyu niyo ni Mr. Marco Alonzo. Totoo bang? Mabilis na ibinaba ni Liana ang telepono, ang kanyang puso ay kumakabo na parang isang kabayong nagwawala. Inalis niya ang saksak nito sa pada. Napatingin siya sa paligid ng kanyang maliit na apartment ang kanilang munting santuaryo. Ngayon, parang ang pada nito ay unti-unting lumiliit, sinasakal siya. Paano niya proprotektahan si Leo mula dito? Paano niya haharapin ang kanyang anak bukas? Biglang nagring ang kanyang cellphone, na kanina pa naka-silent mode. Napatingin siya sa screen. Isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na nakdulot sa kanya ng halo-halong emosyon takot, galit, at isang maliit, desperadong bahid ng paasa. Marco Alonzo calling. Napatitig siya sa screen, sa kumukurap na pangalan nito. Dapat ba niyang sagutin? Haharapin ang bagyo? O hahayaan na lang nitong kainin siya ng buo? Ang kanyang daliri ay nakatapat sa answer button, nag-alinlangan, habang ang bawat ring ay parang isang pahatol. Nasa gitna ng isang malamig at walang kaluluwang boardroom si Marco, napapaligiran ng lalaking may edad na nakasuot ng mamahaling suit. Ang mga miyembro ng board, ang kanilang mukha ay seryoso, ang kanilang tingin ay mapanuri. Sa gitna ng mesa, isang tablet ang napapakita ng artikulong sumisira sa kanyang pangalan. Marco, this is a disaster, sabi ni Mr. Tan, isa sa mga pinakamatandang investor. Our stock value dropped by 3% this morning. The brand is built on stability, on integrity. This is a circus. I am handling it, sir, sagot ni Marco, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong boses, ngunit ang panga niya ay naninigas. Nakatayo sa isang sulok si Katrina, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng paalala at suporta. Siya ang tumawag sa kanya kaninang umaga. Hon, I'm so sorry, nakita ko sa news. Don't worry, I'm on my way to you. Ang kanyang presensya ay dapat sana maging isang pampalubak-lub. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mata na nagpapagulo sa isip ni Marco. How are you handling it? Tanong ang isa pa. Your personal life is now a liability to this company. Bawat salita ay isang dago sa kanyang pride.
Ang kanyang pribadong buhay, ang kanyang pagkakamali. Inilalantad at sinusuri na parang isang masamang business deal. Ang galit ay nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura, galit sa sitwasyon, galit sa board, at galit kay Liana. Pagkatapos ng meeting, sinamahan siya ni Katrina pabalik sa kanyang opisina. Marco, I'm so sorry you have to go through this, sabi ni Katrina, hinahaplos ang kanyang braso. Ang kanyang boses ay malambing. Puno ang awa. I can't imagine what you're feeling right now. I'm fine. Madiin niyang sabi. Lumalakat palibot sa kanyang opisina na parang isang hayop sa loob ng kulungan. It's so unfair. Patuloy ni Katrina. Ang kanyang boses ay tila nag-alangan. It's so cruel. For her to do this to you. After all these years. Humarap si Marco sa kanya. What do you mean? I don't know. Sabi ni Katrina. Umiwas ng tingin na parang ayaw niyang sabihin ang nasa isip niya. It's just the timing. Everything was perfect. And then she shows up with a child. And then this scandal. Maybe she really just wants something. Knows how successful you've become. Ang masalita ni Katrina ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ito ang mismong takot na nasa liko ng kanyang isipan. Ang takot na ginagamit lang siya. Na ang lahat ng ito ang bata. Ang unti-unting paglapit nila ay isang malaking plano lang. Ang pride niyang nasugatan 5 taon na ang nakalipas ay muling nagising, mas mabangis, mas galit. Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matigas na. Marco, maybe you should calm down first. Ngunit hindi na siya nakine. Kinuha niya ang kanyang susi at walang lingon-likot na lumabas ng opisina. Ang kanyang paisip ay sarado na. Ang lahat ng pagulat nila ni Leo, ang maliliit na ngiti ni Liana, lahat ay nabura ng isang naapoy na galit. Sa kanyang isip, si Liana ang may kasalanan. Siya ang sumisira sa lahat ng kanyang pinahirapan. Ang biyahe papunta sa apartment ni Liana ay malabo. Ang tanging malinaw lang ay ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Nang makarating siya, hindi siya kumatok. Kinalampak niya ang pinto. Nang bumukas ito, nakita niya si Liana. Ang mata nito ay namumula at namamaga, ang muka nito ay maputla. Ngunit sa halip na makaramdam ng awa, mas lalo lang siyang nagalit. Para sa kanya, ito ay isang paarte. Anong ginawa mo? Sigaw niya pagkapasok. Nagulat si Liana sa kanyang biglaang pagsalakay. Marco, anong? Huwag ka nang makunwari, Liana. Putol niya. Paano nalaman ng media? Paano nila nakuha ang resulta ng DNA test? Ang malitrato. Sabihin mo sa akin. Paano? Kung hindi ikaw ang nagbigay. Wala akong alam diyan. Wala akong ginawa. Sagot ni Liana, ang boses ay nangingini. Marco, maniwala ka. Hindi ko gagawin yon. Hindi gagawin. Tumawa siya ng mapakla. 5 taon kang nanahimik. Liana, 5 taon. At bigla kang lilitaw kung kailan mayos na ang buhay ko, kung kailan may pangalan na ako? At ngayon, ito? Isang perpektong plano para sirain ako. Hindi yan totoo. Sigaw pabalik ni Liana, may mga luha ng dumadaloy sa kanyang mapisngi. Hindi mo ba nakikita? Sinisira rin nila ako. Sinisira nila ang buhay natin. Buhay natin? Wala nang tayo, Liana. Matagal na. Ang mayroon na lang ay ang gulong idinulot mo sa buhay ko. Ang kanyang galit ay umabot na sa sudulan. Ang lahat ng kanyang kontrol ay nawala. Tiningnan niya si Liana. Hindi na bilang ina ng kanyang anak, kundi bilang isang kalaban. Isang problema na kailangan ng solusyon. Makano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at puno ng pang-insulto. Sabihin mo kung makano ang kailangan mo para tumigil ka na. Para mawala ka na sa buhay ko. Sabihin mo ang presyo mo, Liana. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. Ang sampal ni Liana ay mabilis at malakas. Naramdaman ni Marco ang painit ng kanyang pisngi, ngunit ang mas matindi ay ang gulat na biglang pumawi sa kanyang galit. Nakatayo si Liana sa harap niya, hindi na umiyak. Ang maluha niya ay tuyo na. Ang natira na lang ay isang nakakakilabot na katahimikan. Tumingin ito sa kanya. Ang nga mata nito ay walang laman, parang basa na salamin. Hindi pra ang kailangan ko, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay basa ngunit matatak. Kapayapaan. Huminga siya ng malalim, at ang masumunod na salita ay ang tumapos sa lahat.
At malinaw na hindi ko makukuha yon kasama ka. Alis kami. Alis kami. Ang dalawang salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa sampal na dumapo sa pisngi ni Marco. Parang nabingi siya. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso, isang ritmong puno ng gulat at nagsisimulang panik. Nakatayo lang siya ron. Tulala. Habang pinapanot si Liana na tumalikot sa kanya. Walang salita. Walang tingin. Gumalaw ito na parang isang makina. Ang bawat kilos ay may layunin at walang emosyon. Pumasok ito sa maliit na kwarto kung saan natutulog si Leo. Paglabas nito, dala na nito ang isang maliit na maleta. Ang paningin sa maleta ang gumising kay Marco mula sa kanyang pagkakatulala. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Alis sila. Alis ang kanyang anak. Liana. Wait, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi basag at desperado. Huwag. Huwag mong gawin to. Ngunit si Liana ay hindi nakinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang maleta sa ibabaw ng sofa at nagsimulang kumuha ng gadamit ni Leo mula sa aparado. Ang maliliit na t-shirt na may dinosaur, ang shorts, ang paboritong kumot ng bata. Bawat piraso ng damit na inilalagay niya sa maleta ay parang isang piraso ng buhay ni Marco na tinatanggal. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang makaawa. Ngunit anong sasabihin niya? Paano niya babawiin ang masasakit na salitang binitiwan niya? Ang pride na natula sa kanya nasaktan ito ay ang parehong pride na ngayon ay pumipigil sa kanyang dila. Nang biglang may kumatok sa pinto. Ang kato ay hindi malakas. Ngunit salop na kabibinging katahimikan ng apartment. Ito'y tunog ng isang paksabo. Nakatinginan sila ni Liana, parehong nagulat. Naalangan, binuksan ni Marco ang pinto. Ang kanyang ina, si Elena. Ang nakatayo ron. Ang mukha nito ay puno ng pag-alala. Malinaw na narinig nito ang eskandalo at nag-alala itong pumunta. Ang mata nito ay lumipat mula sa namumulang pisngi ni Marco patungo sa namamagang mata ni Liana, at sa wakas, sa nakabukas na maleta sa ibabaw ng sofa. Anong nangyayari dito? Tanong ni Elena, ang boses ay nanginginig. Walang sumagot. Si Liana ay nakpatuloy lang sa pag-ayos ng gamit, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanilang dalawa. Marco, anong ginawa mo? Tanong ulit ng kanyang ina. Ang boses ay mayroon ng bahit ng galit. Ma, please. Huwag ngayon. Hindi, Marco. Ngayon, matata na sabi ni Elena, pumasok ito sa loob at isinara ang pinto. Tiningnan niya ang kanyang anak, at pagkatapos ay si Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na matagal na niyang itinatago. Hindi ko na kayang manot lang habang sinisira ninyo ang buhay ninyo dahil sa isang kasinungalingan. Napahinto si Liana sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong lumingon, ang muha ay puno ng pagtataka. Kasalanan ko to, paamin ni Elena. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mata. Dapat nun ko pa sinabi. Dapat hindi ako napadala sa takot. Ma, anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Elena, tila kumukuha ng lakas mula sa isang malayong lugar, Marco. Liana. Ang dahilan kung bakit kayo nahiwalay 5 taon na ang nakalipas. Hindi yun aksidente. Plinano ang lahat. Napahawa si Marco sa sandalan ng silya, kailangan ng suporta. Ang binti niya ay biglang nanghina. Ang papa mo Marco papatuloy ni Elena, ang kanyang tingin ay nakatuon na ngayon sa anak. Ang papa mo ang may gawa ng lahat. Para sa kanya, si Liana ay isang distraksyon sa karir mo, isang balakid sa mga plano niya para sayo. Umiling si Marco. Hindi. Impossible. Nakita ko ang litrato, ma. Mga litratong kasama niya ang ibang lalaki. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elena. Mga litratong pagka-anak. Inedit. Ipinamayabang pa niya sa akin kung gaano kadaling manipulahin ang isang litrato para sirain ang isang tao. Pinaniwala ka niya sa isang kasinungalingan. Ang mundo ni Marco ay nagsimulang umikot. Ang litrato. Pagka? Tumingin si Elena kay Liana, ang kanyang mamata ay puno ng pagsisisi. At sa iyo, iha, patawarin mo ako. Sinabi niya sa iyo na pinili ka na ni Marco iwanan na mas mahalaga ang kumpanya kaysa sa iyo. Naniwala ka dahil nasaktan ka na. At ako, wala akong ginawa. Nanahimik lang ako. Isang buti luha ang muling pumata mula sa mata ni Liana. Ngunit hindi na ito luha ng sakit,
kundi luha ng isang katotohanang matagal nang ibinaon. Ang lahat ng pagdududa niya sa sarili, ang lahat ng tao na inisip niyang hindi siya sapat para kay Marco lahat ay dahil sa isang malupit na panlilin lang. Pero para kay Marco, ang revelasyon ay isang bomba na sumabog sa pinakapundasyon ng kanyang pagkatao. Ang 5 taon ng sakit, ang 5 taon ng galit na natulak sa kanya na maging isang walang pusong CEO. Ang pagtatayo ng isang pada sa paligid ng kanyang puso. Ang pagtrato niya kay Liana na parang basura. Ang masasakit na salitang binitiwan niya kanina lang. Lahat ay nakabatay sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang gawa ng sarili niyang ama. Napaupo siya sa silya, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Napatingin siya sa kawalan, ang kanyang isip ay blanko. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya, sinisira ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sarili, tungkol kay Liana, tungkol sa kanilang nakaraan. Napayuko siya. Ang kanyang kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Lahat. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kasinungalingan lang pala lahat. Ang gabi ay lumipas na parang isang laknat na hindi humuhupa. Hindi umuwi si Marco sa kanyang tsondo. Hindi rin siya bumalik sa bahay ng kanyang ina. Nag-check-in siya sa isang hindi kilalang hotel. Sa isang kwartong walang bahid ng kanyang pagkatao. Nakaupo lang siya sa dilim, habang ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na umugong sa kanyang isipan. Kasinungalingan lang pala lahat. Ang pundasyo ng kanyang pagkatao ang galit na natulak sa kanya na maging matagumpay, ang pride na nagsilbing pada niya sa mundo ay gumuho na. Ang natira ay isang malawak na kawalan, at sa gitna nito, isang nakakabinging pagsisisi. Pagsisisi para sa 5 taon na sinayang niya sa galit. Pagsisisi para sa bawat masasakit na salitang binitiwan niya kay Liana. Pagsisisi para sa pagiging isang duwa na mas piniling maniwala sa isang madaling kasinungalingan kaysa pakinggan ang babaeng minsan niyang minahal. Kinaumagahan. Pumasok siya sa kanyang opisina na parang isang multo. Ang mga empleyado ay umiwas ng tingin, nagbubulungan tungkol sa eskandalo. Ngunit wala na siyang pakialam. Dumiretso siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at umupo sa harap ng kanyang computer. Binuksan niya ang isang folder na matagal na niyang hindi tinitingnan. Memories. At naroon. Mga litrato nila ni Liana. Masaya. Nagtatawanan. Isang litrato. Sa isang beach, buhat-buhat niya ito habang tumatawa ito ng malakas. Isang litrato sa isang simpleng parka, makahawak kamay. Ang Marco sa malitratong iyon ay ibang tao. Masaya. Magaan ang buhay. Puno ng paasa. Saan napunta ang lalaking iyon? Pinatay niya ito. Pinatay niya ito noong gabing pinili niyang maniwala sa galit. Biglang bumukas ang pinto. Si Katrina. Perpekto ang ayos, suot ang kanyang power suit, handang ayusin ang gulo. Marco, thank God you're here, sabi nito, mabilis na lumapit. I've been calling. May plano na ako. We can file a lawsuit against that blogger for defamation. We can release a statement. Naputol ang kanyang sasabihin nang tumayo si Marco at humarap sa kanya. Tinitigan siya ni Marco, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya ang lalaking madaling manipulahin. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na isang naalalang kasintahan, kundi isang strategist na naglalaro ng chess. At bigla, naintindihan na niya. Ang perpektong timing ng eskandalo. Ang paraan kung paano nito sinusulan ang kanyang galit. Paano ako naging ganito kabulag? Alam mo ba, Katrina? Mahinahon niyang tanong, isang katanungang nakpatigil dito. Alam ang ano, na ang dahilan kung bakit kami nagiwalay noon, ay isang kasinungalingan. Sabi ni Marco. Ang kanyang nga mata ay hindi bumibiti sa kanya. Isang malaking panloloko. Nakita ni Marco ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Katrina. Isang kislap ng gulat ng takot. At sa sandaling iyon, sigurado na siya. Hindi na niya kailangang matanong kung sino ang naliya ng impormasyon. Tapos na tayo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at pinal. Walang galit, walang drama. Isang simpleng pagtatapos. Marco, what? After everything I'm doing for you? Pinagtatanggol kita. Hindi kita kailangan ipatanggol, Katrina. Ang kailangan ko ay katotohanan. At malinaw na wala yon sa iyo. Tinalikuran niya ito at tumingin sa bintana. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Katrina, ang tunog ng pagkabigo at galit, at pagkatapos,
Ang pagbukas at paksara ng pinto, naiwan siyang mag-isa. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat. Naramdaman niya ang gaan. Ang paglaya mula sa huling kasinungalingan sa kanyang buhay. Ngunit mayroon pang isang bagay na kailangan niyang gawin. Ang pinakamahirap sa lahat. Gabi na nang marating niya ang apartment ni Liana. Nagsisimula ng umambon. Hindi siya bumaba kaagad ng kotse. Umupo lang siya ron, pinapanood ang pagpatak ng ulan sa kanyang windshield. Anong karapatan niyang humarap ulit dito? Pagkatapos ng lahat ng sinabi niya, lumakas ang ulan. Mula sa ambon, ito'y naging isang malakas na buhos. Bumaba si Marco ng kotse, hindi na nagabalang makpayong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan, na parabang ang bawat pata ay may kakayahang hugasan ang dumi ng kanyang kasalanan. Naglakad siya papunta sa pinto at tumayo ron, basang-basa, nanginginig sa lamig at kaba. Hindi siya kumato. Naghintay lang siya. Marahil kung sapat siyang maghihintay, bibigyan siya ng pagkakataon. Ilang minuto ang lumipas. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, si Liana ang nasa harap niya. Ang gulat sa mukha nito ay hindi may tago nang makita siyang basang-basa, mukhang isang pulubing naliga. Walang naksalita. Nakatingin lang sila sa isa-isa, ang malakas na patak ng ulan ang tanging ingay sa pagitan nila. Dahan-dahang gumalaw si Marco. Isang habang pasulong. At pagkatapos, sa harap ni Liana, sa basang sahi sa labas ng kanyang pinto, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Lumuhod siya. Ang dating mayabang na CEO, ang lalaking puno ng pride, ay nakaluhod na ngayon sa gitna ng ulan. Nakatingin sa babaeng sinaktan niya ng paulit-ulit. Patawarin mo ako, Liana, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig dahil sa ulan. Tumingala siya, hinayaang tumama ang ulan sa kanyang mukha kasama ngam na luhang hindi na niya napigilan. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong huli na ang lahat, pero kailangan kong sabihin. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako. Hindi para sa akin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liana, ang kanyang kaluluwa ay hubad sa harap nito. Para kay Leo. Hindi sumagot si Liana. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Nakatingin lang ito sa kanya, sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, tumalikod ito at pumasok sa loob. Akala ni Marco ay isasara na nito ang pinto. Ngunit bumalik ito, may hawak na isang puting tuwalya. Tahimik niyang iniabot ito sa kanya. Isang maliit na kilos. Hindi kapatawaran. Hindi pagtanggap. Ngunit isang bagay na higit pa sa inaasahan niya. Isang hibla ng paasa. Hindi isang malaking drama ang sumunod sa gabing iyon. Walang biglaang yaka o mapangako ng walang hanggan. Ang ibinigay lang ni Liana kay Marco ay ang tuwalya at isang tasa ng mainit na kape bago ito umuwi. Ngunit para kay Marco, ang simpleng makilos na iyon ay sapat na. Lumipas ang ilang buwan. Ang eskandalo ay unti-unting namatay, napalitan ng mga bagong balita. Naglabas si Marco ang isang opisyal na pahaya, hindi para linisin ang kanyang pangalan, kundi para humingi ang paumanhin sa pakalatkat sa pribadong buhay ang kanyang anak at nina nito. Isang pahaya na puno ng pagpapakumbaba. Isang bagay na hindi kailanman inakala ng mundo ng negosyo na makmumula sa kanya. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nakikita sa mga headline. Nakikita ito sa maliliit na bagay. Hindi na sinubukan ni Marco na suhulan ng mga laruan si Leo. Sa halip, natutunan niyang ibigay ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang oras. Tuwing Sabado, hindi na sila pumupunta sa mamahaling lugar. Sa halip, makikita sila sa isang parke sa Quezon City. Nakatayo si Liana sa ilalim ng isang punong mangga, pinapanood ang dalawa. Si Marco, na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, ay matiyagang tumatakbo sa tabi ng isang maliit na bisikleta na walang training wheels. Kaya mo yan? Chem. Diretso lang ang tingin. Sigaw ni Marco. Ang kanyang hininga ay halos maubos na. Papa, I'm gonna fall. Sigaw pabalik ni Leo. Ang kanyang mapa ay nangingini sa pedal. Hindi yan. Saluhin kita. Sagot ni Marco. At tulad ng inaasahan, nawalan ng balansa ang bisikleta. Ngunit bago pa man ito bumagsak, mabilis na sumalo si Marco. Niyakap ang kanyang anak at ang bisikleta. Pareho silang bumagsak sa damuhan, ngunit sa halip na iyak, malakas na tawanan ang narinig ni Liana. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Isang ngiting toto, na umaabot na ngayon sa kanyang mata.
Ang galit at sakit ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit natatabunan na ito ang bagong alaala. Upang patunayan ang kanyang pagbabago, umalis si Marco sa kanyang malaking kondo sa Makati at lumipat sa isang mas maliit na apartment na ilang kanto lang ang layo mula sa kanila ni Liana. Hindi para pilitin ang sarili, kundi para maging malapit. Para kung sakaling kailanganin siya ni Leo sa gitnang gabi, isang tawa lang ang layo niya. Isang hapon. May mahalagang meeting si Liana sa trabaho. Ngunit biglang tumawa ang eskwelahan ni Leo. Nilalaknat daw ang bata. Puno ng paalala. Hindi alam ni Liana ang gagawin. Tumawag siya kay Marco. Ako nang bahala, sabi nito kaagad, walang paalinlangan. Tapusin mo ang meeting mo. Susunduin ko siya. Pagdating ni Liana sa klinik, naabutan niya si Marco na nakaupo sa waiting area, habang si Leo ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan, ang ulo ay nakasandal sa dibdib ng ama. Tahimik na binabantayan ni Marco ang pahinga ng bata. Ang kanyang mukha ay puno ng paalalang hindi may kukubli. Sa sandaling iyon, nakita ni Liana hindi lang ang ama ni Leo. Nakita niya ang lalaking minahal niya nun, ang lalaking may mabuting puso na natabunan lang ng pride at sakit. Ang linggo ay naging araw ng pamilya. Pero hindi ang pamilyang tulad ng dati. Ito ay isang bagong uri ng pamilya. Makakasama silang tatlo sa bahay ni Elena sa Antipolo. Habang nahahanda ang tanghalian si Elena at Liana sa kusina, nasa hardin naman si Marco at Leo, nakpapalipat ang saranggola. Isang simpleng saranggola na sila mismo ang gumawa. Tita, masaya po ba kayo? Biglang tanong ni Liana habang naghihiwa ng gulay. Tumingin sa kanya si Elena. Ang mata nito ay punong kapmamahal. Iha, sa loob ng 5 taon, nakita ko ang anak ko na naging matagumpay sa negosyo, pero malungkot ang kanyang mata. Ngayon, sabi nito, sumulyap sa bintana kung saan natatawanan ang maama. Ngayon ko lang ulit siya nakitang buo. Ang paibig sa pagitan nila ni Marco ay hindi na bumalik sa dati. Ang apoy na minsay na alap ay hindi na muling sumiklap. Sa halip, ang natira ay magabagamay-init, matatag, at nabibigay ng init. Isang pagmamahal na ipinanganak hindi mula sa simbuyong damdamin, kundi mula sa pagpapatawad, paunawa, at isang pinagsasaluhang responsibilidad. Sa huling eksena, naglalakat silang tatlo sa isang parke habang papalubo ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Si Leo ay nasa gitna, ang isang kamay ay hawak ni Liana, ang isa naman ay hawak ni Marco. Huminto sila para pakmasdan ang paglubo ng araw. Walang nagsasalita. Biglang tumingala si Leo. Mommy, Papa, sabi nito, I love you. Napangiti si Marco at ginulo ang buhok ng anak. Tumingin siya kay Liana. Sa ibabaw ng ulo ni Leo. Naktama ang kanilang mata. Sa tingin na iyon, walang sinabi, ngunit lahat ay naintindihan. Ang pasasalamat. Ang pagtanggap. Ang pangako ang isang bagong simula. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa masayang pagtatapos na tulad sa mga pelikula. Minsan, ito ay tungkol sa tahimik na pagpapatuloy. Hindi lahat ng pag-ibig ay tungkol sa pagbabalikan. Sabi ng tagapagsalaysay. Habang ang tatlo ay nagpapatuloy sa paglakad, ang kanilang mga anino ay humahaba sa papalubo na araw. Minsan, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong bukas mula sa mga piraso ng hapon. At dito nagtatapos ang kuwento ni Marco, Liana, at ng kanilang munting si Leo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Mula sa simula hanggang sa wakas, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong mga emosyon, at ang inyong pagabang sa susunod na mangyayari. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga komplikadong emosyon ng pag-ibig, sakit, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Nais kong iparating sa pamamagitan ni Marco at Liana na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging perpekto. Minsan, ito'y magulo, masakit, at puno ng pagkakamali. Ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi nasusukat sa kung paano natin iniwasan ang sakit, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula rito. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na pahilom. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay sapat na para maging simula ng isang bago at mas makabuluhang yugto. Sana ay mayroong aral at inspirasyong napulot mula sa kanilang kwento. Ngayon, nais kong marinig ang inyong salobin. Ano ang pinaka-paborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanagmarka sa inyo?
Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga at nagbibigay sa akin ng lakas na mapatuloy sa paklihan ng kwentong tatata sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento. Pag-ibig sa likod na luha.